mga kapogi, no? So, another day, wala tayong another tech tips, no? So, for today, gusto ko lang mag-share sa inyo ng konting ideas, no? Regarding sa economic. Since, pero hindi tayo expert pagdating dito, mga kapogi, no? So, gusto ko lang makatulong, no? And then, gusto ko lang din na magising na yung sambayan ng Pilipino, no? So, sa nangyayari sa Pilipinas, no? And then, kung ano pa yung pinaka-importante, kung ano pa yung magiging future ng Pilipinas kung magpapatuloy itong ganitong sistema na meron tayo sa ating bansa, okay? Ayan. Naaawa ako sa mga susunod na saling lahi natin, no? Kasi dito nakikita ko na yung malaki ng pagbabago, no? Yung patuloy na pagbagsak ng ekonomiya ng ating bansa. Okay, so i-breakdown natin yun mga kapogi. So gusto ko lang yung mga millennial ngayon para may mabigyan kayo ng information, no? Na ang laki na ng pinagbago ng Pilipinas, no, kontra sa ibang bansa. Okay? So, magsimula tayo sa panahon ni ano natin 'yan, tawag nito, hihimayin natin 'yan, okay? So, mag-start tayo simula ni panahon ni Magsaysay, no? So, si Magsaysay, no, nanungkulan simula taong 1953 hanggang taong 1957, no? So, siya ang gusto ko dito ko muna sisimulan. Gusto ko kasi dito maganda pa ang ekonomiya ng ating bansa mga kapogi, no? So, gusto ko dito tayo magsisimula para mabigyan ko kayo ng impormasyon simula sa panahon na 'to patungo sa panahon natin ngayon. Okay? So, kung susumahin niyo 1957 up to this year yan ay 68 years ago na mga kapogi, no? 68 or hindi ko sure. So, computin niyo na lang mga kapogi, no? Sa panahon ni Magsaysay mga kapogi, ito, makikita nyo dito, no? So, ang halaga ng ito mga kapogi, ayan, oh. Teka. Paano ko ba mapapakita sa inyo? Ayan. Ito na lang makikita nyo dyan mga kapogi, no? Ang panahon ng dolyar dito, ayan, nung panahon ni Pangulong Ramon Magsaysay 1953 to 1957, ang halaga ng $1 ay humigit kumulang 2 piso lamang mga kapogi. Okay? So, noong mga panahon na yon, ang ganda pa ng ekonomiya natin kumpara sa Amerika. Okay? So, ang value ng 1 peso natin nun ay 2 pesos. 'Di ba? Can't you imagine mga kapogi kung sa panahon natin ngayon ang halaga pa rin ng piso natin ay 2 piso lang sa isang dolyar. So meaning hindi nalalayo yung economy yung economy natin sa kanila, 'di ba mga kapogi? Ganun lang kasimple. Okay? So ito, sa panahong iyon matatag pa ang piso at halos kapantay ng dolyar sa halaga sa Asia. Imagine nyo mga kapogi, hindi na natin anuhin 'to mga kapogi, babasahin isa-isa, no? Gusto ko lang makita nyo yung pagbabago, no? Yung pagbabago ng piso kontra dolyar, okay? So sumunod na pangulo sa kanya ay si Carlos P. Garcia mula 1957 naman up to 1961, okay? So sa panahon ni kasi gusto ko makita nyo kung sino talaga sa mga pangulo talaga natin, yung talagang nagpababa ng ekonomiya natin mga kapogi, no? Okay? So dapat yung mga yan, sila ang dahilan kung ba't bumagsak yung ekonomiya ng ating bansa. Dapat sila ang sisihin natin. And hindi lang yun mga kapogi. Ang number one yung dapat mga sisihin ay kayo, no? Yung mga tao na bumoto at nagtiwala sa kanila. Sila ang dahilan kung bakit nakaupo yung mga yan mga kapogi. Tandaan nyo, lahat ng binoboto nyo, sila yung nauupo, kayo yung may dahilan, mga kapogi, no? So, dapat, bago kayo bumoto, isipin nyo muna kung ito bang tao na to ay makakapagbabago talaga sa ekonomiya ng ating bansa. Okay? Yan ang isipin nyo. Okay, so sa panahon na yan ni Pangulong Carlos P. Garcia, no, ang halaga ng piso, ganun pa rin, no?
So sa panahon ni Magsaysay, ni Garcia, ang halaga pa rin ng piso natin ay nananatiling 2 piso. So si Garcia, check. So ikisa natin, tsaka i-check natin yung mga pangulo na ano ha. Okay, so sa sumunod na pangulo sa kanya ay si Diosdado Macapagal. Taong 1961 hanggang taong 1965. Okay? So check natin kung magkano ang halaga ng piso. Okay. So sa panahon ni Macapagal, tumaas ang halaga ng dolyar, no? So $1 nila ay naging 4 pesos na. Okay? So medyo may problema na pag panahon ni Diosdado Macapagal, no, mga kapogi. Okay. So sumunod na pangulo sa kanya ay ito nang si Ferdinand Marcos, no, mula 1965, wow, napakahaba ng termino niya. Mula 1965 hanggang 1986, ganun siya katagal naging pangulo, mga kapogi ha. Ayan, tuusin nyo na lang, no, 1965 to 1986, no. Kung tutuusin ko yan, 70, 85, 11, nalito na ako, no. So mga 21 years yan, I think. Hindi na ako mag-ano. Ayan, nakasulat na, tama. Ang panunungkulan bilang Pangulo ng Pilipinas mahigit 20 years taon. Okay. So 20 years siya, no? 20 years, 21 years. Okay. Okay, so magkano na ang palitan nito? Mula 4 pesos kay 1965 hanggang kay Marcos, 4 pesos pa rin. 1970s naging 8. Wow. So sa madalit sabi, no? Noong 1986, mga kapogi, 1986, tumaas sa 21 pesos. No? Tumaas sa 21 pesos sa panahon ni Marcos. Oh my God. Nung nagsimula siyang mag-term, 4 pesos lang. Tapos nung nag-term na siya na hanggang lumipas, 20 years naman to, no, mga kapogi. Sa iba kasi 5 years lang. Pero kahit kumputin natin, kung pataas lang ng pataas ng 2 pesos, it's about, kung 20 years, meron lang 4. Dapat meron lamang tong 16 pesos na itinaas. So tama lang pala kung kumputin natin. No? So every term parang tumataas siya ng 2 pesos. So yun. So sa panahon ni Marcos, patuloy na bumagsak. Pero yun. Kasi kung papansinin niyo, mga kapogi, no, sa panahon pa lang ni napakaganda pa eh. Diosdado Macapagal pa 2 pesos pa Okay. Diosdado Macapagal naging 4 pesos. Hindi ako makapagsulat. Sana makompute natin kung no. Pero hindi sana 'to nangyari, no, mga kapogi, no. Naiwasan sana yung patuloy na pagtaas kasi meaning kasi nitong panahon ni Garcia at saka nitong si Magsaysay, hindi tumaas yung piso kontra dolyar, no? So pagtungtong ni Macapagal, doon na nagsimula na patuloy nang tumataas, no? Yung 2 pesos niya, no? Naging 4 pesos. Panahon ni Garcia, tumataas din pala ng 3 pesos kay Garcia, no? Pero piso-piso lang, no? Kay Macapagal lumala, naging 4 pesos na. And then sumunod kay Macapagal, ito si Marcos na mas lalong lumala, no, mga kapogi. Okay. So ayan. Ngayon, sumunod naman kay Ferdinand Marcos, of course, si Aquino na to, no? From 1986 to 1992, okay? Magkano naman ang naging halaga na ng dolyar? Ayun, 21, naging 27 na. Ganong kabilis tumaas, mga kapogi, no? So isang term, kay Aquino, tumaas 5 pesos. Okay? So sa panahon ni Aquino, mula 20 naging 27, no? So nakakahiya talaga tong mga pangulo na to. Okay? So sumunod naman, and gusto ko lang anuhin sa inyo, mga kapogi, no? Hindi ko masasabi na panahon pa ni
ni Marcos yung sistema, kasi iba yung sistema ni Marcos, mga kapogi, ha. Sasabihin ko sa inyo, iba yung sistema nun ni Marcos kasi maraming ginagawa si Marcos ng mga panahon niya, eh. Pero nung kay Aquino, puwede kong I could say na sabihin na mula kay Aquino hanggang up to our president now, yung sistema na ginamit ni Aquino hanggang ngayon, yun ang sinusunod natin, mga kapogi, ha. Yun yung dahilan kung bakit walang, pag-asenso o hindi na maaasenso yung, bansa natin kasi dahil sa sistemang bulok. So again, mga kapogi, kung gusto nyo, the only thing or the only way na puwede nating magagawa, mga kapogi, na mapalitan yung sistema na 'yan, I could suggest na lang na dapat lahat ng nasa gobyerno talaga na 'yan pababain na, mga kapogi. Kasi still kung sila-sila ang mga nandiyan, mga kapogi, tandaan niyo, pansinin niyo sa inyong mga mapa-lokal, national, tingnan niyo, sila-sila at sila-sila lang mga nakaupo diyan, mga kapogi, pansinin niyo 'yan. Ngayon tanungin ko kayo, mula 1986 hanggang ngayong taon na 'to, may nangyari ba sa Pilipinas natin? Hindi ba tayo patuloy sa pagbubulusok, sa pagbagsak? Tanungin ko kayo, mga kapogi. Mag-isip kayo, mga kapogi, 'no? So simula 1986 hanggang ngayon, bulok na sistema ang ginagamit ng ating gobyerno kasi sila-sila lang ang nagpapalitan niyan. Hindi niyo ba nakikita yung mga post ni Anjo Iliana na ganito, minurasan ni Tito Soto kasi ang gusto ni Tito Soto yung kanyang, hindi ko alam kung ano yung basta Soto din ang apelyido, eh. Ang umupo na vice. Vice ba yun o kung mayor? 'Di ba kasi koneksyon sila, mga kapogi, eh. Sila-silang pamilya ang mga nakaupo, mapa-local, mapa-national. Tapos ano yung sinusunod din ng sistema? Yung naunang sistema. Sinusundan lang nila yan. Pansinin niyo Senado. Anong lagi nilang pinagtatalunan? Kamukha yung flood control. Kamukha yung mga pagnanakaw ni ganito. Kamukha yung mga puro impeachment na mga ganyan. Bakit hindi kaya nila pagtuunan ng pansin kung paano mapapalakas yung ekonomiya natin? 'Di ba? Magtalo-talo sila hinggil sa kung anong dapat gawin. Kung paano babaguhin yung sistemang bulok. 'Di ba? Imagine niyo kung etong taon na to boboto nyo, sila na naman. Sa maniwala kayo sa hindi, mga kapogi. Mula kapitan hanggang presidente, yung mga yan dapat nang bumaba. Yun ang sasabihin ko sa inyo. Dapat lahat ng yan ay bumaba. And then yung sistema dapat baguhin na. Kasi kung hindi nyo babaguhin ang sistema, kung paano pinalalakad yung ekonomiya natin, walang mangyayari, mga kapogi. Hindi education, hindi infrastructure, hindi investors, ano pa ba? Hindi ko alam kung ano pa yung mga programa nila. Hindi yung mga programa na yan, mga kapogi, ang kailangan ng ating bansa, mga kapogi. Ha? Mamaya, ipapakita ko sa inyo kung ano talaga ang tunay na kailangan ng ating bansa, mga kapogi. Okay? So ngayon, magising na kayo, mga kapogi, ha? Kung dapat nyo pa ba talaga sila pa din ang maupo dyan? Local, national, dapat pa ba talagang sila? Tandaan nyo, mga kapogi, sistemang bulok pa rin ang pinapatakbo nila, mga kapogi, ha? At ito, mga kapogi, hindi ba dapat na yung mga nasa nanunungkulan na yan, gawing minimum lang din ang mga nasa sahod nila, mula kapitan hanggang presidente? Ano ba ang sabi nila dyan sa kung bakit sila umuupo dyan? Serbisyo publiko. Nasaan ang serbisyo publiko dyan, mga kapogi? Milyon-milyon nga ginagastos nila dyan, eh. Bakit nyo nasasabi ng politics ay business? Siyempre, nag-e-effort sila, gumagastos sila. Ginagawa naman nila talaga ng negosyo yan, eh. Di ba, mga kapogi? Ngayon, bakit nila nagagawa yung mga ganyan, mga kapogi? Alam nyo, dahil na rin sa atin. Dahil sa patuloy natin tinatangkilik sila. Pero tanungin ko kayo, dapat pa ba talaga silang itangkilik? Panahon ni Aquino, tinangkilik na natin sila. Hanggang ngayon ba talagang gusto nyo pa rin itangkilikin sila, mga kapogi? Hindi ba dapat na mag-upo na tayo ng bagong presidente, bagong vice-presidente, bagong kapitan, bagong konsehal, bagong kagawad, bagong mayor? Hindi ba panahon para magluklok tayo ng isang mahihirap? Mahihirap. Bakit? Sila lang ba mga mayayaman ang may talino? Talaga ba sa mundong to, mayayaman lang ang may talino? Come on. Sige, hamunin ko sila. Sila mga nasa manunungkulan, maupo sila dyan. Sige. Pero ang sweldo nila minimum. Tingnan ko kung tanggapin nila yung sahod na ganyan. Diba?
Hindi sila nagseserbisyo publiko. Ang agenda nila diyan, may pera na sila, may kupit na sila, mayroon pa silang kapangyarihan, 'di ba? Napakaswerte naman nila. Kapangyarihan, pera, 'di ba? Power, lahat nasa kanila na. Malaking sweldo. Napakaswerte naman yata nila. And tapos tanungin mo, deserve ba nila 'yon? Hindi nila deserve 'yon kasi patuloy sa pagbulusok ang ekonomiya ng ating bansa. 'Di ba? Bulusok pababa, hindi paakyat. So hindi nila deserve yung ganyang kalalaking sweldo. Mga kapogi. Manawagan tayo. Magkaisa tayo. Bumaba silang lahat sa kanilang pwesto, mga kapogi. Hindi sila ang tugon sa kahirapan natin. Maniwala kayo sa akin. Okay. So tuloy ko muna to mga kapogi, no? So sumunod na Pangulo, kay Cory Aquino. Sino ba? Ayan. Sumunod na Pangulo kay Cory Aquino, Fidel Ramos. So inasahan ulit ng mga taong bayan na itong si Fidel Ramos ang mag-aahon sa kahirapan ng ating bansa. Mali pa rin kayo. Tinitiyak ko sa inyo, mali pa rin. Okay, so paano ko nasabi? Okay, ganito. Sa panahon ni Fidel B. Ramos, ang dollar kay Aquino 27. O panahon ni naging 28. O, tingnan nyo, imagine nyo. Sa panahon ng panunungkulan ni Fidel Ramos, ilang taon siya nanungkulan? 1992 to 1998. Oh, isang term lang siya. Imagine niyo ha, itong si Ramos ha. Pwede niyo nang sisihin to. Ako sinisisi kita, Fidel B. Ramos, kung nakikinig ka sa akin. Wala kang kwenta. Yan ang sasabihin ko sa'yo. Kasi taong 1992, 26 to 27, nung nag-end yung term niya ng 1998, ang naging halaga ng piso natin ay naging 42. Oh, sisihin na natin to, si Fidel B. Ramos. Imagine niyo, Aquino 27, and then nung umalis siya sa term niya, naging 42. Nasaan ka ngayon, Fidel B. Ramos? Na hinalal ng taong bayan. Diba? Sinundan mo yung sistema ni Aquino, ano nangyari? Ayan. Diba? Pare-pares yun ang sistema eh. So, sino sisihin natin? Si Fidel B. Ramos ba o yung mga taong naghalal sa kanya? Sa tingin nyo? Kasi kung hindi nyo hinalal to, wala to si Fidel B. Ramos. Hindi magiging 42 pesos ang halaga ng dollar kontra piso. Okay? So ito, naging matatag ang piso sa yung buod, basahin natin. Naging matatag ang piso sa karamihan ng termino ni Ramos, ngunit malaki ang epekto ng Asian financial crisis noong huling taon ng kanyang panunungkulan. Okay. Nung huling taon niya, tingnan mo mga kapogi, from 1996, 92 to 96, mga kapogi, halos 26, 27, 28 lang, no? So from 1997, a year ago lang, 1997 to 1998, pumalo sa 40. So 96 to 98, halos 2 years, naging 42, no? So ano naging dahilan nito? Nagkaroon ng epekto ang Asian financial crisis na bumagsak ang piso. Okay, so nagkaroon daw ng Asian financial crisis. So hindi ko na iano kung ano yung dahilan talaga, no? Ang sinasabi lamang dito ay Asian financial crisis, no? Okay. So ayan, pwede nga sisihin niya, pero hindi magkakaganyan yan kung maayos yung pamumuno, ha, mga kapogi. Tandaan nyo, kung sino yung namumuno, siya yung, kumbaga, liable, ha? Kung bakit nagkaganon. Siya yung presidente. Siya yung nagpapatakbo ng ating bansa, anong ginagawa niya? Dapat ba siya? Ganun lang ang simpleng tanong dyan. So, kumita siya ng ganong kalaking pera, pero pinabagsak niya yung ating bansa. Okay, Fidel B. Ramos, makinig ka. Sumunod sa'yo, Joseph Estrada, taong 1998 hanggang 2001. So, 3 taon lang to halos, ha. So, halaga ng piso, from 40 to 42, ayan, naging 40, 44. Medyo walang kung gaano, 2 pesos yung tinaas, mga kapogi, okay. 40 to 44, ha. 4 pesos pala, 40 to 44, okay. So, taong sumunod sa kanya, Gloria Macapagal Arroyo naman, sa pato. So, taong 2001 hanggang 2010. Ang haba. Ang haba ng termino na itong babaeng to, ha. 2001 to 2010, halaga ng piso. Ayun na. Doon na bumulusok mga kapogi, no? So, sa kanyang termino na, naging 51 pesos. No? 2001, naging 51, 52. Okay?
So, pero naibalik niya ng 48 kahit papaano bumaba, no? Pero from 44 to 48, 4 pesos sa taon niya, ha? Pero sumipa pa ng 54, no? Okay. Ganun ka, sa panahon ni Macapagal Arroyo, tumaas ng 50 pesos yung ating dolyar. Okay? Sumunod na Pangulo, Noynoy Aquino. Ito, puro Aquino. Tingnan, hindi papansin sila lang mga nakaupo, mga kapogi eh. Kaya nga, yun, sabi nga ni Anjo, ganyan. Totoo yan mga kapogi, kahit ngayon si Chavit Singson nagsasalita na dahil sa kanya, ganyan, kasi ganyan. Di ba? Kasi sila din ang nagdidikta kung sino yung tatakbo, kung sino yung ganito. Yung isa, giveaway muna. Para kay Sara, ginawa muna siyang busy, hindi muna. Di ba? Tapos ngayon, tatakbo naman presidente. Hindi, alam niyo, minamanipulate lang tayo ng mga lintik na politiko na yan eh. Di ba? Gumising na kayo. Wala sa kanila, wala ni isa sa kanila. Maniwala kayo sa akin, makinig kayo sa akin. Wala ni isa sa kanila ang mag-aahon sa kahirapan sa ating bansa. Wala ni isa sa kanila. Kaya hindi dapat sila ang maupo dyan. Dapat lahat yan palitan. Dapat yan lahat bumaba. Isip sila. Sawa na ako. Sawa na. Dapat ang taong bayan. Dapat lahat kayo. Sawa na. Dapat lahat kayo matauhan na. Okay? Ay, nako. Okay. Ayan, kay Noynoy Aquino, mula 2010 hanggang 2016. Ayun pa rin. Ganun pa rin ang peso natin, no? So, 45, 47, no? Walang nagbago. Okay? Sabihin, kahit paano na-handle niya yung ekonomiya, ha? Okay? Ayan, 42 to 47. Parang iniwan lang din sa kanya, pinamana sa kanya ni itong mga naunang Pangulo. Mga kapogi, tandaan nyo, ang unang tulong nito kung sino yung pinakamataas na nagpataas ng sa yung dahilan, no? So, yung mga susunod, kaya sabi sa inyo, mahihirapan mga kapogi, no? Sumunod kay Noynoy, ito na si Duterte. 2016 to 2022 na. Okay, so ganun pa rin. Nag-51, 52, okay. Sumunod, na Pangulo natin, Bongbong Marcos ngayon. Okay? So, kay Marcos, umaabot na ng 60 pesos halos. 59 pesos, ha? So, sinong bet nyo, Sara? Ano gusto nyo sa dollar natin? Halaga ng piso, 60, 65? Mag-isip kayo. Alam nyo kasi mga kapogi, sasabihin ko sa inyo, yung mga nasa upuan natin na yan, uupo yan. Tapos kung ano yung ginawa nung nakaraang administrasyon, yun lang din ang gagawin yan. Ibig sabihin, yung sistema nandun na. So, kung ano ginagawa nila is to follow lang kung ano yung system. Pero would you agree sa akin na yung system ba na yan talaga ang mag-aahon sa ating bansa? Bakit tayo bumubulusok? Diba? And then yung susunod na gusto nyo maging Pangulo, yan pa din ang susundin. Mag-isip naman kayo mga kapogi. Dapat lahat na nasa gobyerno na yan pababain kasi kung ano yung sistema ginawa anong mga naunang administrasyon, sinusunod lang nila na which is hindi nga tama mga kapogi eh. Mali nga eh. So kahit sinong paupuin mo dyan, kung yung sistema nila ay yung pa din ang gagawin, parang walang iniwan yung mga kapogi sa isang kumpanya. Parang pinapatakbo na isang manager yung kumpanya, kung paano niya minamanage to, ganun din ang Pangulo. Diba? Pero, yung naunang manager, sinundan yung manager, kung paano yung ginagawa ng isang manager, ganun din yung ginagawa niya. Parang seniority lang yan mga kapogi. Nakukuha niyo ba yung point ko? Meaning, kahit sino pa susunod na presidente kung still, ang gagawing sistema, yung mga sinauna pa rin sistema na panahon pa ni Cory Aquino, ginawa na nila yung ganyang sistema. Mali nga eh. Ano ba yung sistema programa nila? Lagi nilang nilalaanan ng pera, infrastructure, medical, education, investors, di ba? Yan yung mga pangunahin nilang mga programa eh. Na which is, hindi nga yan ang kailangan ng ating bansa eh. Imagine niyo umaasa na nga lang yung government natin sa taxes, tapos panay papagawa nila ng infrastructure, panay papagawa nila ng ganyan, unuubos yung pera ng pondo natin, di ba? Tapos kinukurap nila. Kada project nila kinukurap. Yan yung sistema na minamana nila simula pa panahon ni Cory Aquino. Nakukuha niyo ba yung punto ko? So, ibig sabihin, mapalitan man yung pangalan, kamag-anak pa rin nila, sila pa rin yung nandyan pa rin yung sistema, magpapaulit-ulit lang. Kailan pa kayo matatauhan?
Hindi ba panahon 2025, hindi ba pwedeng panahon na 'to, dito na tayo matauhan? Ano, tutuloy pa ba natin yung ganyang sistema pa rin nila? Ito-tolerate pa rin ba natin? Every time na bumoboto kayo mga kapogi, I just let you remind, tino-tolerate mo sila, 'di ba? Kaya nga sila tumatakbo kasi may bumoboto eh. Tatakbo ba yan kung walang bumoboto? Sige, mag-isip kayo mga kapogi, 'di ba? Hindi ba panahon na para magkaisa tayo? Hilingin natin na magsibaba na sila sa kanila-kanilang posisyon o meron ng mga senador na nag-aano na nga na o sige bababa ako, baba din kayo. 'Di ba? Meron na nagbo-volunteer sa kanila eh. Kasi alam nila sa sarili nila hindi sila ang tugon sa kahirapan ng ating bansa. Hindi sila ang tugon, mga kapogi. Napakatagal na nilang nakaupo sa mga kanilang posisyon. And yet, napakahirap pa rin ng ating bansa at patuloy sa palusok. Okay, ito na. So, tinanong ko to, si ChatGPT, no, kung ano yung reason kung bakit patuloy sa pagbagsak yung ating ekonomiya. So, ito na yung mga reasons, no. So, political stability at kakulangan sa malinaw na pamumuno. So, parang ito, about sa politics lang to, no. So, mga kaguluhan sa politika, korupsyon o hindi malinaw na economic policies ay nagdudulot ng pagbaba ng tiwala ng mga mamumuhunan. So, parang meaning nito, wala daw mag-invest sa atin. So, hindi naman natin kailangan yan. Disagree ako rito sa sinasabi dito. No? Halimbawa, Marcos Sr. era, 1980s, pababa ng foreign investment dahil sa martial law at political uncertainty. Okay. So, pangalawa, number 2 reason, global economic shocks. Mga crisis, binabasa ko lang ito mga kapogi, ha? Mga crisis sa pandaigdigang ekonomiya tulad ng ASEAN Financial Crisis 1997 to 1998, bumagsak ang piso at nagkaroon ng recession sa bansa. Global Financial Crisis 2008, ito yung mga reason mga kapogi kung bakit bumaba yung ating bansa. So basahin lang natin. Apektuhan ang export at remittances, no? So itong gusto ko lagi i-emphasize sa ating bansa, no? Exports, no? Kasi hindi nyo pa napapansin mga kapogi, napakalaki ng import natin compare sa export natin, di ba? So ito yung number 1 na gusto ko sana palakasin, itong exportation natin, no? At remittances. Itong remittances siguro yung mga nagtatrabaho abroad ng OFW. Correct me if I'm wrong. So COVID-19, of course, 2020, malawakang lockdown, pagbaba ng production at serbisyo. Ito, tingnan nyo, dito na lang makikita nyo, COVID-19 pandemic 2020, malawakan lockdown, pagbaba ng production. No? Pagbaba ng production, ito ang kailangan natin ba sa mga kapogi? Production. Pero yung ibig sabihin sa production na to mga kapogi, ha? Let me remind you, gusto ko yung production na to, mag-focus tayo hindi sa mga agriculture but instead sa mga electronics. Ito yung lagi ko sinasabi sa inyo na sana ang gobyerno natin magkaroon ng maraming factory dito ng mga electronic industry, mga electrical industry, no? Mga e-cars, e-motors. Ito kasi yung mga future na nakikita ko na magiging sasakyan natin o transportation natin, no, mga kapogi. Okay? So, yun. Ito number 3 reason is sa inflation, pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Okay? Kapag mataas ang inflation, bumababa ang purchasing power ng mamamayan. Tama yan. Pwedeng dulot ng pagtaas ng presyo ng langis, pagkain at utilities. Okay? Number 4 reason, mahina o hindi balance na ekonomiyang estratehiya. Tama. Mahina o hindi balance na ekonomiyang estratehiya. Pangulo o sistema ang dyan, ma-apply natin dyan. So kung mali yung sistema, mali yung estratehiya, talaga maapektuhan yung ekonomiya. Tama? Okay, so i-write down natin, kulang ang diversification ng industriya. Halimbawa, sobrang dependency sa remittances o export. Diba? Nakikita nyo? Yung pinagpupukusan, ibig sabihin dito, maaaring mali. No? So, pwedeng, halimbawa dyan, yung export dapat palakasin. Ano? Yan ang dapat natutukan. Remittances yan. Hindi sapat na investment sa infrastructure, edukasyon, at teknolohiya. Ito na yung tinutukoy ko sa inyo mga kapogi. No? Hindi sapat na investment sa infrastructure. No? Infrastructure, pwedeng sa susunod na yan. Education, pwedeng sa susunod na yan. Pero, ito yung lagi kong sinasabi sa inyo mga kapogi. Ito na yung lagi kong sinasabi sa inyo. Teknolohiya.
Kasi I do believe na kung may teknolohiya ang isang bansa, nasa kanya yung asenso, power, nasa kanya lahat ng yan, mga kapogi. Wala akong nakikita ng bansa na napakataas ng teknolohiya pero ang baba ng ekonomiya. Wala akong nakikita dyan. Marami akong nakikita ng bansa dyan. Walang teknolohiya, sobrang hirap ng mga bansa. Isa na dyan ang Pilipinas. Diba? Naiintindihan nyo na ako? You get my point now? Diba? So, ito ang higit na dapat na pagtuunan ng ating bansa. Yung infrastructure na yan, pwedeng sa susunod na yan. Education, pwedeng sa susunod na yan. But instead, mag-focus tayo sa teknolohiya kasi, like sabi ko, itong mga industry na to, ito yung magbibigay ng export sa atin eh. Di ba? So, mababawasan yung importation natin sa halimbawa na lang sa mga cars, halimbawa na lang sa mga cellphones, di ba? Mababawasan yung pag-i-import natin kasi bakit magkakaroon tayo ng sariling mga factory dito ng paggawa ng mga ganito eh. Na which is ito yung pinaka-importante sa isang bansa mga kapogi. Di ba? Hindi nyo ba nakikita? Lahat ng bansa dito sa Asia, puro made in China. But ayaw nyo ba na sa susunod naman punta kayo ng Thailand, Taiwan, na ano makikita nyo yung mga product natin doon made in the Philippines. Ayaw nyo ng ganun mga kapogi. Diba? So ito yung sinasabi ko na pwede natin gawing source of income. Hindi yung taxes ng bayan ang inaasahan ng ating gobyerno para sa pangungupit nila, di ba? So, number 1 yan, tanggalin yung maling sistema, no? Yung corruption kasi nandiyan pa rin yan, hindi mawawala yan mga kapogi hanggat sila ang nakaupo dyan kasi alam na nila kung paano tayo kinukupitan. Naniniwala ba kayo? Parang isa lang yan, parang ganito lang yan mga kapogi. Parang nagtatrabaho ka sa isang kumpanya, di ba? Alam mo kung paano mo nilalamangan yung kumpanya na yun, alam mo kung paano mo kukupitan yung kumpanya na yun. Parang ganun lang yan mga kapogi. No? Ganun din sa ating bansa. Yung mga nakaupo na yan sa maniwala kahit sa hindi, alam na alam nila kung paano tayo nanakawan. Tandaan nyo yung mga kapogi. Tapos, humanap tayo ng Pangulo na hahabol sa lahat ng nagnakaw ng pera ng taong bayan. Yung mga yaman ng mga mayayaman na yan, babawiin yan ng Pangulo na ihahalal natin na siyang tututo. No? Para yung pera na yan, gawing negosyo sa ating bansa. No? So, sa susunod na topic ko na yan, no? Lagi ko naman nasasabi na yan. No? Okay. So, 5 reason, natural disaster and climate events, no? Bagyo, lindol, baha at iba pang kalamidad ay nakakasira sa agrikultura at negosyo, no? Halimbawa, malalaking bagyo tulad ng Haiyan, Yolanda 2013 nagdulot ng malaking pinsala sa ekonomiya. Okay. So, number 6, external debt at saka fiscal mismanagement. So, hindi ko kabisado ito mga kapogi. Mataas na utang, ayun. So, mataas na utang, panlabas at maling pamamahala ng pera ng bansa ay nagdudulot na crisis. Pagbabayad ng interes ng utang, minsan ay nauna sa investment sa development. So yun, ibig sabihin, yung interes patuloy pa rin, tapos yung pera natin masinuuna sa mga development, no? Yung development na yan, ito lang mga kapogi, tatandaan nyo, hindi kumikita yan. At yung mga infrastructure na pinapagawa nila dyan, no? Hindi kumikita yan. Though magbe-benefit sa taong bayan, parang ganito yan, walang iniwan yan sa isang pamilya, no? Na yung halimbawa, yung pera, yung tatay, umaasa na nga lang sa kita ng anak. Yung mga anak, parang tayo, yung mamamayang Pilipino. Yung taxes na binabayad natin sa parang yung mga anak naman binibigay sa tatay. Tapos, anong ginagawa ng tatay? Pinambibisyo pa. Iniinom, di ba? So, anong mangyayari? Sa next month, hihingi na naman sa mga anak. Anak, magbibigay na naman, no? So parang ganun lang, paulit-ulit lang yung sistemang mali, no? Kaya nga lagi sinasabi sa inyo mga kapogi, yung sistema natin dapat palitan na, no? Yung mga nasa gobyerno na yan, palitan na rin. Kasi mali nga yung sistema nila sinusunod mali. Bakit hindi tayo maglagay ng panibagong ibang uupo, no? Na baka meron sila mas magaling sila na idea. Di ba mga kapogi? Okay? So yung mga yan, lahat ng nakaupo na yan, matagal na sila dyan. So yung term nila, napakahaba na. Kumbaga, ang tanong ko lang sa kanila, may nangyari ba sa pag-upo nila? Wala. So, panahon na, para sila bumaba. Ganun lang kasimple yun. Wala silang nagawa, wala silang para naiambag, para umangat yung ekonomiya natin. Na sila? Sibat-sibat na sila. Okay.
So ano pa bang tanong ko rito? Siguro narito ang timeline ng major economic crisis sa Pilipinas at ang epekto nito sa halaga ng piso kontra dolyar. So martial law, era at crisis ekonomiya 1972 to 1985 dahilan ng martial law, political stability, high external debt at korupsyon. Halaga ng dolyar 1972 to 6 pesos to $1, 1983 to 1985, bumulusok. Ito yung 1983, no? To 1985, doon na bumulusok yung dollar kumpara sa piso, okay? Bumagsak ang piso, mataas ang inflation at tumina ang investment, okay? So yung tinutukoy siguro nito na investment, yung investment ng ating bansa, no? So doon siguro bumagsak, okay? Bagsak ng Marcos sa pag-alis ng presidente dahilan ng political transition at kawalan ng tiwala ng mga investor. Okay. So halaga ng dolyar kontra piso 21 pesos. Oh my God. Sa panahon ni Marcos, shout out sa'yo. Epekto, bagong administrasyon ni Cory Aquino nagpatupad ng economic reforms para bumalik ang tiwala. Okay. Asian Financial Crisis 1997 to 1998 dahilan ng crash ng Asia na currencies, pagbagsak ng exports, o pagbagsak ng export. Kaya nga lagi yung sinasabi exports, napakahalaga nito at global economic shock. Okay. Halaga ng dolyar sa Pilipinas 40 to 42. Epekto, bumagsak ang piso ng halos doble mula 1997. Tama, doble. Nagkaroon ng recession at malawakang financial stability. Global, number 4, global financial crisis 2008 dahil ng US housing bubble, global banking crisis. Halaga ng dolyar sa Pilipinas 41 to 44 pesos. Epekto, bumagal ang ekonomiya. Investment nabawasan, export naapektuhan. Okay, so naapektuhan yung exports natin, no? Pero wala naman kung ano export. Ano ba export natin? Kung ano, di ba? And mga company na nag-export. Pero usually, mga company naman na yan, pag may-ari ng ibang, ano, no? So, yun, number 5, nung pandemic, of course, 2020, dahil ng lockdown, pagbaba ng production, service sector, at OFW remittances. Ayun, sabi ko na sa inyo, itong mga remittances na to, ito yung mga talagang, mga bayani ng ating bansa, no? Itong mga OFW na to, no? Kasi imagine mga kapogi, lagi ko itong sinasabi sa inyo. Of course, pag nagtrabaho tayo sa bansa na yun, yung pera nila, iuwi natin sa ating bansa. In other way naman, parang yung mga Chino dito nagnegosyo, pera nila iuwi naman sa kanilang bansa. Tapos yung mga nag-i-invest, kaya nga that's why nga against ako sa investors eh. Hindi ko maintindihan kung bakit yung mga nasa gobyerno natin gustong-gusto ng mga investors eh. Bakit? Kamukha ng OFW. OFW, bakit nakakapagbigay ng pera sa atin? Siyempre, yung pera na kinita nila doon, dadalhin sa ating bansa eh. Ngayon, yung investors naman, yes, kikita tayo, pero yung investors na yan, dadali pa rin yung pera natin. Magkano ba kinita natin kumpara sa kinikita nila? Di ba? Ilang percent ang pinagkaiba? Laki ng difference, di ba? Bakit kailangan natin investors? Dapat baliktad tayo mag-invest doon, tapos para tayo, yung pera nila, dadalhin dito. So, no talaga ako sa mga investors. So, sa lahat ng mga presidente na nag-encourage o nagmamayabang mas maraming titiwala sa ating bansa, marami tayong investors. No talaga kayo dapat sa mga presidente na yan, no? Okay, buod ng trend. Ang piso ay malakas nung stable at maayos ang politika. Bumagsak kapag may political stability, global crisis, or natural disaster. Halaga ng dolyar versus piso ay mahusay na indikasyon ng confidence sa ekonomiya ng bansa. Okay, kung gusto mo, pwede rin akong gumawa ng graph ng piso kontra dolyar 1950s hanggang 2025 para mas malinaw ang trend. Gusto mo ba yun? Okay. So, yun mga kapogi. Ito, babalikan ko kayo, ha? Mula panahon ng magsaysay, no, nakikita nyo naman yung pagbabago sa bawat pag-upo ng mga pangulo. Okay? So, bakit hindi nyo maisip na simula ng panahon pa lang ni Marcos, ni Aquino, yung mga ako kahit paano bilib ako sa panahon ni Ferdinand Marcos eh. Kasi malakas-lakas pa yung bansa natin noon eh, no? Yung panahon na ito ni Cory Aquino, yung sistema na yan, I think yan pa rin yung sistema na ginagamit magpasa hanggang ngayon. So meaning, lahat ng mga nakaupo na yan, wala ni isa sa kanila makaisip na mabago yung sistema na yan. Nang sa ganon,
Kasi ganito lang yan mga kapogi. Simpleng-simpleng sa isip nyo o ipasok nyo sa isip nyo mga kapogi. Ano ba yung sistema na ginagawa nila, bakit patuloy tayo sa paghihirap? Isipin nyo, di ba? Yung ba ay tamang sistema o maling sistema? Di ba? Kasi bumis na lang kayo sa result eh. Ang result niya, patuloy tayo sa paghihirap eh. Oh. So sa tingin nyo, tama ba yung sistema na yan? Eh sino ba gumawa ng mga sistema na yan? Sila-sila eh. Sila-sila mga nakaupo hanggang ngayon. Sila-sila pa rin yun eh. Sila ang gumawa ng mga sistema na yan. Di ba? Kaya anong sistema nila? Palakihin yung tax. Tapos gumawa ng project, tapos kukumpitin nila. Paulit-ulit lang sila sa ganyang sistema mga kapogi. Kung kayo ay matitino, kung kayo ay may prinsipyo, kung kayo ay may malasakit sa taong hindi sa taong bayan, sa future ng Pilipinas, mag-isip na kayo ngayon pa lang. Kung talaga bang yung mga nakaupo na yan, sila-sila pa rin ang gusto nyo umupo. Imagine niyo, ilang taon na sila dyan sa mga serbisyo na yan. Tingnan nyo kung ano-ano. At lagi ko nga sinasabi sa inyo, yung sistema nga mali eh. Di ba? Ito pa, isipin nyo, gumagastos sila ng milyon para lang sa campaign. Nagbabayad sila sa inyo. Binabayaran nila yung mga boto nyo. Para saan yun? Sa tingin nyo, para saan? Bakit sila nagbabayad ng ganyan? Para lang umupo o maupo sa kanilang pwesto. Sa tingin nyo, bakit? Diba? Ayaw nyo ba? Ito, may suggestion lang naman ako. Ayaw nyo ba magkaroon ng Pangulo? Pangulo na hahabol sa lahat ng nagnakaw sa pera ng taong bayan. Panahon pa ni Cory Aquino. Kaya patay pa yan, kaya ano pa yan? Pwede natin bawiin yan kasi bakit? Pera natin yan eh. Karapatan natin na bawiin ang pera ng mga yan. Nagpasasa na nga sila kung tutuusin, nagastos na nila yung buong pera nila eh. At tapos ngayon may mga savings pa sila. Tapos sa mga susunod nilang mga angkan, pakikinabangan pa yung ninakaw nila sa pera ng taong bayan. Diba? So maghanap tayo ng presidente na hahabol sa lahat ng nagnakaw. Ito, yun yung number 1 na kailangan natin ha. Pangalawa, maghanap tayo ng Pangulo na tututok sa electronic industry. Kasi bakit? Kasi yan yung number 1 na nakikita ko, no? Na kailangan ng isang bansa. Technology equivalent to power. Tandaan nyo yan. Ha? Walang power, walang technology. Pansinin nyo yung mayayamang bansa. Bakit sila makapangyarihan? Dahil ba sa mga kutsilyo nila? Dahil ba sa mga itak nila? Dahil ba sa mga, diba? Panahon pa ng mga Hapon, ng mga World War II, wala na tayong technology eh. Sila meron na. Lagi kong sinasabi, nasa mundo na tayo ng teknolohiya. And yet, ang napakasaklap, lahat ng umuupo sa gobyerno natin, walang panahon dito. Diba? Wala silang programa dito. Diba? Bakit hindi kaya ganito? Kuha tayo ng isang presidente na magbabago, no, sa sistema ng bansa. Ipakita, siguro naman pagka pinakita natin sa Amerika na willing tayong magkaroon ng magandang technology rito, di ba? Pwede naman tayong humingi sa kanila o bumili, no, ng mga machine na like yung para panggawa ng mga electric cars, kumuha tayo ng mga engineer sa kanila, ng mga magagaling ng electronics, electrical, mechanical. Yan lang naman ang kailangan ng isang bansa eh. Di ba? Mga factory dito. Di ba? Tapos magkaroon tayo ng technology sa tawag nito, limutan ko. Yung nuclear, yan. Di ba? Panahon nga ni Marcos, sana may nuclear na tayo eh. Sana nga may mga nuclear weapon na tayo ng mga panahon na yun. Nagsisisi nga ako bakit si Cory ang pumalit pa eh. Di ba? Isang mahinang babaeng nila lang. Di ba? Na hindi ko alam kung ano nangyayari sa Pilipino. Bakit itong mga nananalo, itong mga tao na to. Diba? So, yun yung mga criteria na kailangan ng ating presidente. Tapos, ito pa, hindi ba kayo magiging masaya kung yung lahat ng mga nanunungkulan sa atin, mapakapitan, hanggang presidente, ang sahod minimum lang din? Parehas lang din ang sweldo natin. Diba? Bakit, ano ba special sa kanila? Ano ba? Matanong ko kayo, ano ba special sa kanila at ba't ang lalaki ng sahod nila? Diba? Kaya nga sila mga nakaupo dyan, anong lagi natin sinasabi sa kanila? Sila ay mga public servant. Diba? Tagapaglingkod natin sila. Hindi sila naglilingkod eh. Nagnanakaw nga sila kasi bakit lalaki ng sahod nila. Oh.
Diba? Ang laki na ng sahod nila, nangungurap pa sila. Diba? Ngayon, sa tingin nyo, meron kayang gustong tumakbo ng kapitan, mayor pa, kung ang sahod lang nila ay minimum, sa tingin nyo, ang politics kaya ay magiging business pa? Diba? So kung gusto niyo ng pagbabago, simulan nyo. No? Paano yung sisimulan? Ipakita natin sa kanila na hindi sila deserve para iboto. Sa tingin nyo, kung boboto na naman kayo nitong taon na 2026 election na naman, 2026 ba election? Di ko sure ha. Sa tingin nyo, kung ano ba yung last na ano? Teka lang. Last na term. 2010, 2016, 22. O, 22, di ba? 22, tama. 28, o, 28 pa pala. 28 pa. Okay. So, paupo lang pala yan, no? Tagal pa pala election mga kapogi, no? Sorry. So, tagal pa pala election mga kapogi, no? So, ito mga kapogi, no? Sasabihin ko sa inyo. Sa tingin nyo mga kapogi, deserve ba talaga ng mga nakaupo na yan na sila pa rin yung maupo? O, pinagmamalaki nyo, binoto nyo si Marcos. So, tingnan nyo ano nangyayari sa ekonomiya natin, di ba? Patuloy pa rin sa paghihirap. Sa tingin nyo, deserve ba talaga nila? O tapos ngayon sa susunod, sino yung uupo no? Duterte? Sa tingin nyo, si Duterte magbabago? Come on, hindi tao ang magbabago o hindi yung susunod na Pangulo ang makakapagpabago. Or, sorry, hindi yung susunod na Pangulo, kung halimbawa siya man yung uupo, kung yung sistema pa rin ay ganun pa rin yung gagawin mga kapogi, still maghihirap pa rin tayo. Kaya nga, ang sabi ko sa inyo, lahat sila bumaba. Kasi yung sistema na yan, mananatili o paulit-ulit na lang. Kasi nga, sila yung may pakana niyan eh. Diba? Hindi ako naiintindihan kung paano nila minamanage, kung paano nila trabaho yung mga trabaho nila dyan. Yan ay nag-umpisa pa, panahon pa ni Marcos, panahon pa ni Cory, diba? So, kung yung mga sistema na yan pa rin ang gagawin natin, 30 years from now, sasabihin ko sa inyo, napakahirap ng bansa natin. Ngayon, kailan nyo gustong mabago ang sistema? Again, uulitin ko, hindi nyo mababago ang sistema kapag sila pa rin yung mga nakaupo dyan. Hindi nyo mababago ang sistema. Diba? So yun, dapat ang susunod na presidente hindi tatangkilik sa investment. No? Anong ginagawa? No? Pera ng ating bayan. No? Every year na kumikita tayo, bayaran yung utang. Diba mga kapogi? So pag nababayaran natin yung utang natin sa kinikita ng taong bayan, at alam nyo pa ba kung ano pinakamaganda ng mga kapogi? Kung may mga company o pabrika rito ng mga electronic industry like e-cars, e-motors, at kung ano pa, marami pa akong naisip mga kapogi. Ha? Hindi lang yan. Magkakaroon ng maraming trabaho sa bawat Pilipino. And ano yung pinakamahalaga? Hindi Chinese, hindi ibang bansa ang amo natin, kundi ang amo natin ay kapwa natin Pilipino. Diba? Tapos, ano pa pinakamaganda? Kung yung mga dayuhang kumpanya nagbibigay lamang ng minimum na 600, ang gobyerno natin, hindi naman kailangan kumita ng malaki niyan. So, kaya natin siguro ibigay 1,000 ang pasahod. Sa tingin nyo mga kapogi, how is that? Magkakaroon ng maraming trabaho sa bawat Pilipino, tapos 1,000 pa. So, yung mga kumpanya na nagpapasahod ng 600, lalayasan yan. Saan magtatrabaho? Sa gobyerno. So, hindi na natin kailangan palayasin yung mga nag-invest dito o yung mga company rito na malalaking company na mga taga-ibang bansa, hindi natin sila kailangan palayasin kasi mamamayang Pilipino na ang lalayas sa mga kumpanya nila kasi bakit magkano ang pasahod? 600 pesos. Okay? Tapos ang papasahod ng gobyerno, lahat ng mga nasa kumpanya nila, 1,000 pesos. Tingin ko naman hindi ka lulugi. Tingin ko naman hindi ka lulugi na isang kumpanya kung magpapasahod siya ng 1,000. Tapos nakakapag-export tayo.
Tama ba ako mga kapogi? So kung nakakapag-export tayo, lalakas yung exportation natin. Mababawasan yung importation natin. Yan. Ewan ko kung pag yung sistema niyan ang gagawin ng susunod na magiging Pangulo. Ewan ko na lang kung hindi pa aangat ang ating bansa. Ewan ko na lang mga kapogi. Wala tayong ginawa kundi bumili ng cellphone sa kanila. Diba sana manufacturing sa China? Sino yung mayaman? Siyempre sila. Yung pera natin napupunta sa kanila eh. Hindi ba maintindihan ng mga nakaupo sa atin yan? Diba? Wala tayong ginawa kundi mag-import. Sasakyan lahat ini-import. Baliktarin natin ang sitwasyon. Tayo yung mag-export. Sila naman yung bumili sa atin. How about that? Diba? Ang Chinese medyo masama pa ugali niyan. Ang Pilipino, very napakabait ng mga Pilipino. Diba? So kung makikipag ano tayo sa government nila na suportahan yung ating produkto, for sure compare sa China, mas suportahan nila yung produkto natin. I'm sure to that. Diba? Diba? Tama ba ako mga kapogi? So ngayon, kung ang ihahalal nyo, yung mga yan pa din, nasa gobyerno pa rin. Bulok nga na sistema eh. Tapos gusto nyo sila pa rin. Diba? Di pa ba panahon para mapaisip kayo? Kung tama ba talaga na bumuboto pa kayo? Kung tama ba na talagang, diba? Hindi ba dapat tayo magkaisa na manawagan na sila magsibaba na, sila maawa sila sa mamamayang Pilipino dahil hindi nila deserve yung malalaking sweldo na hindi sila ang tugon sa kahirapan ng ating bansa. Diba? Ba't hindi nyo sila obserbahan kung anong ginagawa nila sa buong taon nila? Tingnan nyo. Kung meron silang ginagawa para umasenso o umangat yung ating bansa. Diba? Wala silang inisip. Alam nyo mga kapogi, wala silang inisip kundi yung ikayayaman ng kanilang pamilya, ikayayaman ng kanilang mga kamag-anak. Yan lang ang iniisip nila. Kaya wala silang plano para sa ating mga mahihirap. So, yun. Sana matauhan na kayo mga kapogi. Sana makatulong tong konting information, konting idea na pinamamahagi ko sa inyo. Yun lang mga kapogi. Mas marami pa akong gustong sabihin pero napakahaba na ng video mga kapogi. So, ito, upload ko ito sa YouTube para, yun. Sana naman, nakikiusap ako sa inyo. Kung gusto nyo, may pakialam kayo sa susunod na lahing Pilipino. Ito na lang masasabi ko sa inyo. Pag-aralan nyo mabuti yung mga sinabi ko. Yun lang. Sana again nakatulong.